Ano ang mangyayari kapag ang deferred students ay umabot na sa 26 years old habang nasa training? So, magandang araw sa ating lahat at welcome back sa ating YouTube channel at Train with Sardines TV. Ang channel na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa military recruitment at mga kaalaman na dapat matutunan ng ating mga aplikante at mga tips na rin para sa mga gusto magsilbi sa ating bayan. Medyo may background lang tayo sa labas dahil nga sa malakas ang ating ulan, may hangin, may bagyo pa rin. So sa mga bumabiyahe dyan, mag-ingat po tayo palagi, lalo na sa lansangan. Kung sakali man na wala kayong gagawin sa labas, so much better to stay at home at mag-ingat, lalo na yung nasa labas, mga taxi driver, mga grab, mga motorcycle. So maingat po tayo palagi. So balik tayo at pag-usapan natin ngayon ay isang tanong na madalas kong matanggap, no? Sir, paano kung ma-deferred ako sa training at umabot na ako ng 26 years old? Maaari pa ba akong bumalik at ipagpatuloy ang aking training? Mahalaga maintindihan ito dahil maraming aplikante ang umaasa na maaari silang bumalik anumang oras pagkatapos ng kanilang deferment. Kaya yan ang ating alamin. Ano ba ang deferment? Ang deferment po ay ito po ay pansamantalang pagginto ng trainee dahil sa mga valid na reason at tulad halimbawa ng medical condition, injury at iba pang rason na aprobado ng ating command. Hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay or automatiko kang makakabalik, no, sa training. Ito ay may mga patakaran na sinusunod at kailangan nating sundin. So bakit mahalaga ang edad? I-connect natin ang edad sa deferment. At ang edad ay naitakil ko na rin ito sa ating mga previous vlog. So ulitin ko bakit mahalaga ang edad. Kasi po kapag nasa training ka at ang edad mo ay 25 na and then ma-deferred ka, so ang training natin ay 6 na buwan. So kapag ma-deferred ka at halimbawa by next 4 months ay mag-26 ka na, or kahit sabihin natin na 6 months mag-26 ka na at ma-deferred ka. Ngayon, mag-join ka doon sa next class na 6 months pa rin mag-take out. So, yung edad mo ay paso na. So, ang mangyayari sa iyo ay discharge from the training service dahil ang policy ay policy. So, hindi dapat na lalampas yung edad mo ng 26 na nasa training center ka pa o nagtitraining ka pa. Kaya, mahalaga ang edad, no, ang qualification or age qualification. Kaya nga, i-connect natin sa deferment. So, kapag ka ikaw ay, halimbawa, 25 ka na nakapasok, turn 26 ka na, so dapat hindi ka talaga madi-deferred dyan hanggat maaari. Kasi mayroon tayong case na na-deferred siya and then turn 26 na siya at kailangan pa niyang magpapa-opera. Hindi siya pwedeng mag-join sa sumunod na class sa kanya dahil nga for operation siya. So, ang nangyari sa kanya ay mateterminate siya sa training service dahil nga hindi na siya pwedeng mag-join sa sunod na batch dahil kung mag-join siya, lalampas na rin siya sa edad niya. Mag-26 na rin siya na hindi pa tapos yung training na dapat niyang sasabayan. So, ganun po yun. So, isa sa mga po na yung qualification sa enlistment ay ang age requirement. Kaya sabi ko nga, natakil na natin to sa ating previous vlog. Hindi ito simpleng numero lamang. Ito ay itinakda upang matiyak na isang aplikante ay may sapat na kakayahan upang makayanan ang physical, mental at emosyonal na hamon ng pagiging sundalo. Kaya bago pa man magsimula ang training, sinusuri na ang edad ng bawat aplikante. Sinusuri ang edad ng bawat aplikante. Kasi napakahalaga ng edad habang nasa training ka pa. Tanong, paano naman kapag umabot ng 26 years old? So, ulitin natin. Dito nagiging seryoso ang mga usapan.
kung isang deferred trainee ay umabot na sa maximum age requirement habang siya ay na-deferred or habang nasa deferment, maaring siya ay hindi na maging qualified na ipagpatuloy ang enlistment or training depende sa umiiral na palisiya. So, sa madaling salita, kahit gusto mo pang bumalik, kung hindi mo na matutugunan ang age requirement or age qualification, maaring hindi na ito pahihintulutan. Sabi ko kanina, napakahalaga ng edad. Kukunik natin sa deferment. So, di na niya maaari ipagpatuloy ang kanyang enlistment na depende sa policy na umiiral. So, ganun po yun. Kung balak mong pumasok sa AFP, huwag mag-antala sa proseso. Kumpletuhin na agad ang lahat ng requirements, panatiling maayos ang ating kalusugan, at siyempre iwasan ang mga aksidenteng maaaring maging dahilan ng iyong deferment. So maraming kaso dyan na nakapasok at ayun pala may mga bali sa kamay or bali sa wrist, bali sa elbow, may mga bali sa tuhod at nakapasok. So kahit na gumaling man yan, kasi for example, 3 years na nabalian ka, nahulog, na aksidente, at nakapasok ka dahil nga gumaling na. So, mataas yung chance or possibility na babalik ulit yan dito dahil nga yung training natin ay rigid, no? Medyo mahirap, kailangan ng pampalakasan. So, mataas yung chance na babalik siya ulit dito sa training center. So, dapat iwasan ang mga aktibidades o mga insidente na maaaring maging dahilan ng iyong pag-deferred na habang nandito sa training center. At higit sa lahat, sundin ang lahat ng mga utos at ng mga alituntunin. So, mas mabuting maging handa kaysa sa magsisisi sa huli. So, ganun ang gagawin natin. So, mensahe para sa mga nadi-deferred. So, wag lang kayong mag-alala or matakot dahil maaari pa naman kayong bumalik. Yun na nga, as long as na matutugunan nyo pa yung mga qualification. So, unang-una dyan ay hindi kayo mag-overage or abot ng maximum age requirement. And then, siyempre, kung yung profile mo, medical profile mo ay P1 and then may approve from the medical treatment facilities, pag P1 yung profile mo and fit for training ka, so babalik ka ulit sa training as long as nga na hindi ka lalampas ng edad. Yun naman pinaka-importante doon na fit for training ka and then hindi ka pa lumampas sa edad. So yun, kaya sa mga na-deferred, so huwag kayong mag-alala dahil yun na nga, as long as na matutugunan mo pa yung age requirement o yung mga pangailangan as training, so maaari ka pang bumalik as long as na mayroon kang P1 status and fit for training as advised by medical treatment facilities. So ganun. Habang naghihintay at siyempre ikaw ay magpagaling. Kung sakali man na mayroon kang sakit o injury, siyempre yung ating disiplina ay panatilihin pa rin, magpalakas at huwag gumawa ng mga bagay-bagay na maaaring maging dahilan ng iyong disqualification. So ang pagiging sundalo ay hindi lamang ito lakas, ito ay tungkol sa disiplina, no? Pagsunod at kahandaan sa mga patakaran. So kung may age requirement, respetuhin natin ito dahil hindi ito ginawa upang tayo ay pigilan, kundi dahil ito ay itinakdang pamantayan upang mapanatili ang integridad ng proseso ng enlistment. At yun na nga, kung maghihintay, so maging disiplinado lang tayo. So kung meron kayong mga tanungan at may mga suggestion kayo, so maaaring i-comment nyo dyan sa ating comment section at baka yan ay pag-usapan natin sa ating susunod na mga vlog. So yun lang at maraming salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating channel Train with the Sergeants TV, at kung saan ito ay nagbibigay ng mga payo, mga tips patungkol sa recruitment
na maaari makatulong sa mga aspirant natin dyan na gustong pumasok o maging membro ng Armed Forces of the Philippines, maging kasapi ng AFP. So, again, good luck sa inyong lahat at ulitin ko habang maaga pa ay simulan nyo na ngayon. Huwag nyo nang patagalin pa, baka mabutan pa kayo ng maximum age requirement. So, sayang naman. So, again, maraming salamat sa inyong panonood, sa ating mga subscribers, silent viewers, organic viewers. Thank you for watching. And again, sa mga nanonood, at kung ito ay nakakatulong sa inyo, at maaari nyo i-share sa inyong mga classmate, kamag-anak, kaibigan na gusto pumasok sa AFP. At malay natin, sila yung susunod na papasok sa training center. At, mag-ingat po tayong lahat, palaging magdasal, lalo na ngayon na panayang ulan. So sa mga nagbibiyahe dyan, taxi, motorsiklo, so mag-ingat po tayo palagi. Kung wala man tayong gagawin sa labas, much better to stay at home. At yun lang, at maraming salamat. At ulitin ko, mag-ingat, magpalakas. At maraming salamat at huwag kalimutan i-like, share, subscribe at rin Surgeons TV hanggang sa susunod at stay disciplined and motivated at magkita-kita tayo sa ating susunod na vlog. Bye-bye.